Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1071. Biglang nagpakawala ng malakas na dagindong si Jackie habang pinagbabalot ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Bumangon si Chi mula sa kanyang mga kamao nang yumuko si Jackie sa kanyang mga tuhod at inihagis ang kanyang suntok. Kakaharap lang ng grupo ng 5 kay Jackie, tinutukan siya nang ihagis niya ang kanyang suntok. Una nilang inakala na ang kanilang mga pag-atake, kapag pinagsama, ay magagapi si Jackie na magpapatalo sa kanya. Iyon ang kanilang pinaniniwalaan hanggang sa nakita nila ang alon pagkatapos ng alon sa harap nila. Ang mga alon na ito ay mga ilusyon na sumugod sa kanila mula sa mga kamao ni Jackie nang walang ginhawa. Ang mga alon ay nagsanib at naging isang hindi nakikita ngunit malakas na epekto. Isang malakas na putok ang narinig at natangay ng malakas na kapangyarihan ang 5 tao. Nontog sila sa mga slab ng bato sa ilalim ng entablado ng kompetisyon tulad ng mga saranggola na may putol na mga kwerdas. Ang lahat ng 5 prodigies ay walang magawa na nagsuka ng dugo pa rin sa himpapawid, lumilipad mula sa pag-atake ni Jackie. Muli silang nagsuka ng dugo nang bumagsak sila sa lupa. Napahiga sila sa sahig at pakiramdam nila ay mabibiyak ang kanilang katawan. Paano ito posible? Ang mga mata ni Martin at ng iba ay napuno ng hindi paniniwala. Hindi sila makapaniwala na hindi nila kayang pabagsakin si Jackie kahit nagsanib puwersa silang 5. Napakalakas ng lalaking nasa harapan nila. Anong martial skill ito? Ang unang elder, na nasa observation stage, ay tumayo. Nagningning ang mga mata niya at parang excited. Iyan ay hindi simpleng martial skill at tiyak na hindi isang first grade martial skill. Mukhang second grade martial skill. Si Titus, na nasa tabi ng unang elder, ay sumigaw, higit sa lahat, iyon ay isang pambihirang kasanayan sa militar na may kakayahang umatake sa isang grupo ng mga tao ng sabay-sabay. Kung ito ay may napakagandang epekto kapag ito ay ginagamit ng isang demigod level na martial artist, ang lakas ng pag-atake kapag ito ay ginagamit ng isang tunay na antas ng Diyos na martial artist ay higit na nakakatakot. Tama na yan. Kung ang isang tunay na Diyos level na martial artist ay gumagamit ng martial skill na ito, ang kasanayan ay maaaring umatake sa labas. Nakakatakot kapag iniisip mo kung paano bumubulusok palabas ang isang malaking alon. Natuwa rin si Nash, yung martial. Ang kasanayan ay hindi lamang isang mataas na antas ng kasanayan, ngunit ito rin ay isang kasanayan na maaaring magsagawa ng mga pag-atake ng grupo, at hindi alam ng lahat ang tungkol dito. Walang nakakaalam na ang galing ni Jackie sa martial skill. Imposible. Nawala ang ngiti ni Lily, napalitan ng gulat. Hindi siya makapaniwala na ang mga masters tulad ni Hudson at Leah, na may posibilidad na maging kampyon, ay matatanggal din ni Jackie. Kung ito ang kaso, walang duda tungkol sa posisyon ng kampyon dahil ang ilan sa mga taong naiwan sa yugto ng kompetisyon ay hindi kasing lakas ni Hudson at ng iba pa. Haha, hindi mo talaga ako binaygo. Tuwang-tuwa si Nash na nasa tabi ni Lily sa kinalabasan. Ito ang anak ko, ang anak ni Nash White. Sinaman ng tingin ni Lily si Nash, sa sobrang galit ay maririnig ang mga tunog ng pagbitak ng buto mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak ng mga kamao. Hindi niya inaasahan na ang illegitimate child na ito ay magkakaroon ng kahangahangang talento at kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay mahusay. Ang ibang mga amo ay dapat kumbansihin na ang gayong tao ay tagapagmana ng kanilang Panginoon ng pamilya. Marami sa mga Panginoon ng pamilya ng sangay ang nag-isip tungkol dito bago magsalita sa matinding pagkabigla. Ang kompetisyon ay talagang lumampas sa kanilang mga inaasahan. Ang mga taong inaakala nilang may kakayahang lumaban ay naalis lahat. Sa halip ng ibabaw sa kompetisyon si Young Master Jackie, ang illegitimate child na lumaki sa outside world at ang kakakilala pa lang nila. Kabanata 1072. Ang galing nito. May pag-asa na makapasok tayo sa top 5. Hindi gaanong kalaban ang naiwan sa entablado sa sandaling iyon, at ilang lalaki na nasa gitnang yugto ng antas ng demigod ang natuwa sa mga inaasahang pagkakataon. Akala nila ay imposibleng makapasok sila sa top 5 placement, ngunit hindi nila inaasahan na aalisin ni Jackie ang 5 hanggang 6 na masters sa isang pagkakataon. Maging ang mga masters tulad ni Hudson, Martin, at Leah, na nasa huling yugto ng demigod level, ay inalis ni Jackie. Ano, si Beth, na nakatayo hindi kalayuan kay Jackie, ay natulala. Siya ang anak na babae ng unang elder, at sinadyang tinanong siya ng kanyang ama bago ang kompetisyon na tulungan si Jackie tuwing may pagkakataon. Hindi nila akalain na hihigit pa sa iba ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Natigilan siya nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Pareho silang tumayo ni Jackie sa entablado, ngunit walang nang ahas na labanan sila dahil alam ng lahat na imposibleng talunin sila.
May tipid na ngiti sa labi si Beth. Mukhang magpapatuloy siya sa susunod na round at nasa top 5 ng walang ginagawa. Bukod dito, maaari pa nga siyang maging first runner-up ng kompetisyon dahil sa sitwasyong nasa kamay. Ano ito? Nagpapasalamat ako sa alok mo, Beth, pero hindi ko naman talaga kailangan ng tulong mo, nakangiting sabi ng Jackie at kay Beth nang makita siyang natigilan sa kinatatayuan. Napakalakas mo talaga. Anong grade ang martial skill na nagawa mo ngayon? Pakiramdam ko ito ay isang second grade martial skill. Kung hindi yun ang kaso, paano mo sila matatalo kung nasa kalagitnaan ka pa lang ng demigod level? Ngumiti ng mapait si Beth. Napaisip siya at nagpatuloy sa pagsasalita. Sa iyong pag-atake ngayon pa lang, nararamdaman ko na dapat ay nasa peak stage ka na ng demigod level. Ang lakas mo talaga, halos tugma ang galing mo kay Lance. Naging tupa si Jackie noon, nagulat siya kung paano nila sasabihin na ang kanyang husay ay umabot sa rurok ng demigod level. Gayunpaman, ito ay may katuturan kapag naisip niya ito. Kung tutuusin, hindi siya nagsagawa ng mga pag-atake kung saan umalis ang kanyang chi sa kanyang katawan, at natural na hindi nila alam na siya ay nasa tunay na antas ng Diyos. Pinakamabuting manalo siya sa kompetisyon habang itinatago pa rin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Big Wave Hits, isang second grade intermediate martial skill. It's handy, sagot ni Jackie na walang pakialam ng ngiti. Naningkit ang mga mata ni Beth nang marinig ito at nakangiting sabi. Second grade intermediate. Ang kahangahangang kasanayang iyon ay maaaring gamitin para sa mga pag-atake ng grupo. Sa tingin ko, hihilingin sa iyo ng master na ay ambag ito para matutunan din ng lahat ng miyembro ng pamilyang White ang kasanayang ito. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng family master, at ikaw ang magiging master sa hinaharap. Hindi ka tatanggi na tulungan ang pamilyang puti, di ba? Ang pinanibik ni Beth ay naguguluhan kay Jackie, halatang interesado rin siya sa kanyang martial skills. Isang mahinang ngiti ang ibinigay niya habang sumagot, masyado pa namang maaga para mag-assume ng mga bagay-bagay. Hindi pa ako ang inheritor, at isa lang ako sa top 5. Inilibot ni Beth ang kanyang mga mata kay Jackie at sinabing, tumigil ka na sa pagiging humble. Sino sa mga taong ito ang makakatalo sa iyo? Walang duda sa resulta. Nangyari ang lahat gaya ng hinulaan ni Beth, at walang alinlangan sa mga resulta. Si Jackie, Beth, at tatlong iba pa ay naiwan sa entablado, at silang 5 ay agad na lumabas bilang top 5 nanograms kompetisyon. Kabanata 1073. Ang bawat tao na nanalo sa nangungunang 5 posisyon ay nakakuha ng isang first grade premium spirited grass bilang kanilang gantimpala, na labis ang kanilang kagalakan. Si Hudson, Martin, at ang iba pa ay nakaupo sa sahig sa ibaba ng entablado habang ginagamot nila ang kanilang mga sugat, habang sila ay nakasuot ng maasim na ekspresyon. Sila ay orihinal na umaasa na mapabilang sa nangungunang 5 at makuha ang masiglang damo, ngunit hindi lamang nila nabigo na talunin si Jackie, ngunit nabigo rin silang makuha ang masiglang damo. Sumulyap si Hudson kay Lily na nasa observation stage at naisip niya, kung alam kung ganoon katalino ang lalaking ito, hindi ko naiisipin kung ano ang mga reward na ibibigay ni Lily sa akin. Ngayon, wala na ako. Ang lahat ng nangyari pagkatapos ay tulad ng kung ano ang naisip ng lahat, si Jackie ay kinoronahang kampyon habang si Beth ang unang runner-up. Let me announce na tapos na ang martial arts competition. Binabati kita kay Young Master Jackie para sa pagkapanalo sa kompetisyon at pagiging master inheritor ng pamilya. Nakuha niya ang karapatang panatilihin at gamitin ang kayamanan ng pamilyang puti, si Cyro Pearl, ngunit kailangan niyang ipaalam sa lahat ng matatanda bago niya itong magamit, malakas na pahayag ng ika-4 na Elder, Wendy Wynn sa entablado ng kompetisyon. Iniimbitahan ko si Young Master Jackie na umakyat sa entablado at tanggapin ang kanyang gantimpala. Napabuntong hininga si Jackie bago ngumiti. Lumipad siya pataas sa entablado ng kompetisyon at dumating sa harap ng ika-4 na Elder. Binata, ang kapangyarihan ba ng isang second grade martial skill? Paano mo nakuha? Hindi napigilan ni Wendy ang kanyang tanong habang mahinang nagtanong, ipinasa ang Cyro Pearl kay Jackie gaya ng ginawa niya. Napangiti si Jackie at sinabing, maswerte akong nakuha ito, ngunit masasabi ko sa iyo na ito ay isang intermediate martial skill sa ikalawang baitang. Ang isang pangalawang gradong intermediate na kasanayan ay talagang mahusay. Kahit na ang pamilyang puti ay mayroon lamang ilan. Ngumiti si Wendy nang walang pakialam. Tumango si Jackie. Pagkatapos ay itinaas niya ang malamig na si Cyro Pearl at inihayag, plano kong gamitin itong Cyro Pearl mamaya dahil ang isa sa aking mga kapatid ay lubhang nasaktan, na nakabitin lamang sa kanyang huling hininga. Ang Cyro Pearl ay isa sa dahilan kung bakit ako sumali sa kompetisyong ito. Dahil nandito na ang lahat, aabisuhan ko kayong lahat ngayon.
Sa sandaling ito, ang ikatlong elder, na sa kinalabasan ng kompetisyon, ay dahan-daang tumayo at nagsalita sa kanyang bahagyang pagod na boses, hindi ko akalain na ang iyong kaibigan ay labis na nasaktan. Pinagmasdan kong mabuti ang kanyang katawan, at mababaw ang kanyang mga sugat. Ang pinakamahalagang punto ay ang isang tao ay nagsanay sa kanya na maging isang manika, kaya ang kanyang katawan ay lubhang naninigas habang ang kanyang hininga ng buhay ay nabawasan sa napakaliit na halaga. Hindi ba magiging aksaya ang paggamit ng kayamanan ng ating pamilyang puti sa isang tulad nito? Puppet. Bakit naging puppet ang kapatid niya? Ay nako, talagang umiiral ang gayong masasamang kasanayan. Ang mga tahimik na bulungan ay kumalat sa buong plaza matapos marinig ang sinabi ng ikatlong elder. Gulat na tanong ng unang elder, Jackie, nagsasabi ba ng totoo ang pangatlong elder? Bakit naging puppet ang kapatid mo? Bakit umiiral pa rin ang gayong masasamang paraan? Talagang may mga ganoong kakayahan sa mundong ito, ngunit wala sa Daxia. This was the work of a mysterious power from overseas, sagot ni Jackie, nanginginig ang mga kamao niya. Napatay na namin ang kanilang mga tao noon, ngunit hindi ako sigurado kung mayroon pa bang mga tao sa grupong ito o kahit ilan pa ang nabubuhay. Pinag-isipan ito ng ikatlong elder bago itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mariing sinabi, tutol ako sa paggamit mo ng Syro Pearl sa iyong kapatid. Kabanata 1074. Hindi inasahan ni Jackie na mabibigo ang ikatlong matanda na magpigil sa sarili at humakbang pasulong upang magmukhang masama. Ngumiti siya ng walang pakialam at tinitigan ang third elder na mataas na nakatayo sa observation stage. Talaga, hamon ni Jackie. Pakipaliwanag kung bakit ka tumututol sa aking pinili. Pagkatapos ay sumagot ang ikatlong elder, simple lang. Ang Syro Pearl na ito ay isang kayamanan na nakuha namin ng may kahirapan, kaya mas mabuti kung gagamitin namin ito ng may pag-iingat. Kailangan nating isipin ang halaga nito bago natin gamitin. Walang masamang gagawin kung gagamitin natin ang Syro Pearl sa Panginoon ng pamilya o iba pang mahahalagang tao ng pamilyang puti. Hinayaan niyang lumubog iyon bago niya idinagdag, ngunit para gamitin ito sa iyong kapatid, isang tagalabas. Mukhang hindi ito kasya, ngayon ba? Nang mapansin ang pananahimik ni Jackie, nagpatuloy siya, isa lang ito sa mga dahilan. Ang pangalawa ay dahil ang Syro Pearl ay walang mga katangian ng pagpapagaling. Bukod sa pagbubuklad ng isang tao sa yelo at pagpapanatiling medyo buhay ng isang patay, wala itong ibang epekto. Kahit na tinatakan mo itong kaibigan mo ngayon, mayroon ka bang mga paraan upang tretuhin siya sa ibang pagkakataon? Hindi siya makakataka sa kapalaran ng kamatayan kung wala kang paraan upang gamutin siya pagkatapos mong alisin ang selyo sa kanya. Sabay tawa din ni Lily at tumayo. Tama na. Isinasantibi ang katotohanang ginagamit mo ito sa isang tagalabas, ang pinakamahalagang punto ay kung kaya mong buhayin ang isang papay. Haha, masasabi kong imposible iyon. Mas mabuting tapusin mo na yan once and for all. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa isa't isa pagkatapos nilang marinig ang sinabi ng third elder at Lily, na nagbabahagi ng kanilang opinyon na talagang sayang ang paggamit ng ganoong kayamanan sa isang tagalabas kapag walang tiyak na paraan para mailigtas ang taong iyon. Bukod doon, mayroon lamang isang Syro Pearl, at ito ay mawawala pagkatapos na gamitin ito. Ngumiti si Jackie at sinabing, una, nanalo ako sa kompetisyon, at ang Syro Pearl ang aking reward. Hindi ba ako tama na sabihin na walang sino man ang may karapatang manghimasok sa kung paano ko ginagamit ang perlas na ito o kung kanino ko ito ginagamit? Pangalawa, maghahanap talaga ako ng paraan para gumaling ang kapatid ko pagkatapos ko siyang i-freeze. Kung paano ko siya tretuhin ay parang walang kinalaman sa iyo. Haha, may punto ka, Young Master Jackie. Sa katunayan, wala kaming karapatang mamagitin dahil ang item na ito ay pag-aari mo, at batay sa mga patakaran, maaari mo itong gamitin kahit anong gusto mo. Nagbibigay lang ako ng mungkahi, at maaari mong piliing huwag pansinin ang mga mungkahi mula sa amin, ang mga elder. Tumawa ng malakas si Wade, nasiyahan sa sagot ni Jackie. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Jackie sa pagliligtas sa kaibigan. Gayunpaman, ang ibang mga elder at ang lahat ay natural na magkakaroon ng ilang komento batay sa sinabi ni Jackie. Madarama nila na gusto ni Jackie na gawin ang mga bagay sa kanyang paraan nang hindi iniisip ang tungkol sa mas malaking larawan o nakikinig sa mga rekomendasyon mula sa ibang tao. Ang isang taong may ganitong mga katangian ay likas na hindi angkop na maging Panginoon ng pamilya sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit tumayo si Wade at sinabi ang mga bagay na ginawa niya ay pangunahan si Jackie para mag-iwan siya ng masamang impresyon sa puso ng iba pang elder. Kabanata 1075. Hindi tanga si Nash, napansin niya ang gustong gawin ni Wade. Ngumiti siya at tumayo. Sa totoo lang, ang Syro Pearl ay isang kayamanan kapag sinabi namin na ito ay dahil maaari itong mag-freeze ng isang lugar na kasing laki ng isang silid.
Kahit na ikaw ay isang namamatay na tao, maaari rin itong manatili sa kalagayan ng tao pagkatapos ma-freeze sa Syro Pearl. Gayunpaman, ang perlas na ito ay hindi rin maituturing na isang kayamanan dahil wala itong mga katangian ng pagpapagaling. Wala itong anumang iba pang mga function maliban sa pagyayelo ng mga bagay-bagay. Maraming tao ang tumango pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Nash, parang ang Syro Pearl na ito ay hindi naman napakahalagang bagay. Nang humina na ang ingay ng mga talakayan ng mga tao, nagpatuloy si Nash, bukod dyan, isa kami sa 8 pamilya ng anino, at kailangan naming tuparin ang aming mga pangako. Dahil nangako kaming ibibigay ang perlas na ito sa kampyon at si Jackie ang nanalo sa kompetisyon, sa kanya ang perlas. May karapatan siyang gawin ang anumang gusto niya dito. Hindi ba iyon makatuwiran, lahat? Oo, tama si Master. Pakiramdam ko ay kay Jackie ito, so on what grounds can we interfere with how he use it? Kung sa akin ito, gagamitin ko ito batay sa aking mga pangangailangan. Confident na sabi ng 7th Elder sabay tumayo. Napaka-talented ni Young Master Jackie sa murang edad. Para sa akin, si Young Master Jackie ang totoo. Kayamanan. Bumalik siya anuman ang mga nakaraang hindi kanais-nais at naging tagapagmana ng aming family master. Kung ikukumpara sa Syro Pearl, si Young Master Jackie ang kayamanan na may walang limitasyong mga posibilidad na ibinigay sa atin ng mga Diyos. Bahagyang natigilan ang 6th Elder, ngunit humakbang din siya at nakangiting sinabi, oo, talented talaga si Young Master Jackie. Wala si Young Master Lance ngayon, pero sa tingin ko ay hindi niya matatanggap ang pag-atake na nakita natin kung nandito siya. Samantala, tumayo rin ang isang branch family master at sumigaw, oo, suportado namin si Young Master Jackie. Napakatalino ni Young Master Jackie, at kumbinsido kami na siya ang magiging tagapagmana ng family master. Naniniwala ako na sa mga talento ni Young Master Jackie, aabutin lang siya ng 1 hanggang 2 taon para makalusot at makamit ang pangunahing yugto ng tunay na antas ng Diyos. Ilang beses na kumaibot ang mga sulok ng bibig ng 3rd Elder nang marinig niya ito. Ang mga taong ito ay dapat na tumayo ng may ganoong saloobin dahil si Jackie ang kasalukuyang tagapagmana. Gusto nilang pasayahin si Jackie dahil siya ang magiging future family master kapag pumanaw na si Nash. Kung tutuusin, kung tumayo sila sa harap at nagsalita para kay Jackie, mas magiging malapit sila kay Jackie at maaalala niya sila. Ang kanilang mga hinaharap na buhay ay magiging mas maganda kung gayon. Si Lily na nasa gilid nila ay may madilim na ekspresyon sa mukha. Masyadong overboard ang sinasabi mo, shithead. Hindi ba talented din ang anak ko, Lance? Haha, baka naabot na ng anak ko ang tunay na antas ng Diyos ngayon. Kung tutuusin, isang hakbang na lang siya mula sa tunay na antas ng Diyos, at wala na siya sa bahay ng 2 hanggang 3 buwan. Paano magiging kalaban niya si Jackie kung naabot na niya ang tunay na antas ng Diyos? May sense ang sinasabi ng panganay na madam. Kung babalik si Young Master Lance, ang kompetisyon ay magiging labanan sa pagitan ng 2 mahusay na master. Bahagyang nakangiti habang nagsasalita ang isang lalaki mula sa pamilya Lagorio, na nagkataong isang matanda. Nobody could anticipate the results, and we can only say na maswerte si Jackie. Kung tutuusin, hindi pa rin alam ang kalagayan ng ating Young Master Lance. Sige, itigil na natin ang pagtalakay dito at ayusin na natin ang nangyari ngayon. Ngayong natapos na ang kompetisyon at si Jackie ang tagapagmana, magagawa niya ang gusto niya sa Syro Pearl. Itigil na natin ang pagtitipon na ito. Nag-wave ng kamay si Nash at sumenyas na umalis ang lahat. Kabanata 1076. Congratulations! Binabati kita! Congratulations kay Young Master Jackie sa pagiging tagapagmana ng aming family master. Maraming tao ang nagsimulang umalis. Kabababa lang ni Jackie mula sa entablado ng kompetisyon nang biglang pinalibutan si Jackie ng ilang masters ng branch family para batiin siya. Lumakad din papunta kay Jackie ang isa pang matandang may puting buhok, magalang na kumumpas habang pinupuri, talaga. Malamang na mahirap para sa iyo na bumangon mula sa karaniwang mundo, Young Master Jackie. Bihira lang talaga magkaroon ng mga ganyang talent. Tunay na, pangungunahan mo ang pamilyang puti sa isang maluwalhating landas. Ay, oo, hindi ako masyadong malinaw sa ilang sitwasyon sa mga pamilya ng sangay. Kung sino man sa inyo ang libre, mangyaring manatili at umalis bukas. Magkakaroon kami ng pagtitipon sa aking lugar at pag-uusapan ang mga isyu sa pamilya ng sangay habang kami ay umiinom. Kung tutuusin, kakabalik ko lang sa White family, at maraming bagay ang hindi ko maintindihan, komento ni Jackie habang nakangiti sa crowd. Oo naman. Haha. Kung gayon, ako, si Lancelot White ay mananatili, at uuwi na lang ako bukas para makapag-inuman ako o 2 kasama si Young Master Jackie. Sagot ni Lancelot, habang tumatawa. Nagningning ang mga mata nitong branch family master nang marinig ang sinabi ni Jackie.
Tutal, ang bawat naunang miyembro ng pangunahing pamilya ay mayabang at hindi nakinig sa mga mungkahi mula sa mga pamilya ng sangay. Posible bang binalak ni Young Master Jackie na alagaan ang sitwasyon ng mga pamilya ng sangay? Kung iyan ang kaso, iyan ay isang himala kung paano binigyang pansin ng mga miyembro ng pangunahing pamilya ang mga pamilya ng sangay. Ang mga pamilya ng sangay, sa kanilang sariling mga karapatan, ay may maraming kahanga-hanga sa kanila, ngunit mayroon silang limitadong mga mapagkukunan para sa pagpapahusay ng kanilang katayuan sa militar, kailangan nilang ibigay ang karamihan sa kanilang mga materyales, kung tutuusin. Dahil dito, napabayaan ang mga kahanga-hangang pamilya ng sangay. Napaisip si Jackie at sinabi sa mga tao, oo naman. Maaaring pumunta ang sino mang gustong sumama, ngunit siguraduhin hindi kayo masyadong marami dahil ang aking tirahan ay hindi maaaring maglaman ng napakaraming tao. Bukod dito, masyadong marami sa inyo ang maaaring makaakit ng hindi kinakailangang atensyon, at natatakot ako sa sasabihin ng iba. Ang mga pinuno ng pamilya ng sangay ay hindi tanga. Kung tutuusin, kababalik lang ni Jackie, at bagamat naging tagapagmana siya ng Panginoon ng pamilya gamit ang sarili niyang lakas, marami sa mga pamilya ng sangay ang ayaw sa kanya na maging tagapagmana. Ang mga taong tulad ni Lily ay halatang hindi nasisiyahan sa pagmamana ni Jackie sa posisyon na ito. Gayunpaman, ang mga alituntunin at abiso ng kompetisyong ito ay nauna nang inihayag. Kasabay ng katotohanan na ito ay isang napakapatas at parisukat na paraan, karamihan sa mga tao ay inaprubahan ang kompetisyong ito at tinanggap ang kinalabasan ng kompetisyon. Kaya naman, si Lily at ang iba ay hindi nang ahas na magsalita kahit na sa loob-loob nila ay hindi nasisiyahan. Wala silang ibang nagawa kundi tanggapin ang resulta. Sige, kailangan kong bumalik ngayon at makita ang kaibigan ko. Magkita tayo ngayong gabi. Mas magiging madali kapag madilim na ang langit. Ngumiti si Jackie at hindi nagtagal ay pinaalis na ang mga miyembro ng pamilya ng Branch. Ayaw mamana ni Jackie ang posisyon ng White Family Master, ngunit malinaw na ayaw ng mga Lomason sa kanyang ama na siya ang maging tagapagmanang ito. Kaya't nagpa siya si Jackie na kunin ang mantle, at siya ay magiging mahusay dito. Kung ganoon, siguradong gusto siyang patayin ng kabilang partido. Mas magiging madali para sa kabilang partido na ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Sa oras na iyon, matutukoy na niya kung si Lily at ang iba pa. Makakaisip siya ng paraan para patayin ang mga taong ito kapag nabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Kabanata 1077. Pagkaalis ng mga miyembro mula sa mga pamilya ng Branch, naglakad sina Elaine, Selena, at ang iba pa patungo kay Jackie. Lumapit si Selena at nakangiting bumulong, "Congratulations, honey, you're now the family master inheritor. Umakyat ka sa mga ranggo, at sa halip ay mataas doon. Walang karapat-dapat na batiin ako. Sa totoo lang, hindi ko ginustong maging tagapagmana," mapait na ngumiti si Jackie. Gayunpaman, para makuha itong Syro Pearl at malaman ang taong Lomason sa aking ama, wala akong ibang pagpipilian kundi ang kunin ang titulo ng Family Master. Hey! Ito ay isang mahalagang bagay. Ikaw na ang Family Master Inheritor ngayon, at ibig sabihin, ikaw na ang future White Family Master. Tinitigan ni Ben si Jackie. Maraming tao ang nag-wish na may kasing gandang mangyari sa kanila, pero ikaw naman, nag-aatubili. Pag-isipan ito, hindi kami magkukulang ng aking kapatid na babae para sa pagpapahusay ng mga martial status kapag namana mo na ang titulo. Huwag kang mag-alala, hindi ka magkukulang ng mga materyales kahit hindi ako ang Family Master Inheritor, paniniguro ni Jackie. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ng martial artists ng napakaraming resources para sa pagpapahusay ng martial status. Makakakuha ako ng ilang Chi Congregation pills dahil miyembro ako ng White Main Family. Hindi yun gagana, ang sabi ni Elaine pagkatapos. Isipin mo, naglakas loob silang magpadala ng mga tao para patayin ka kapag nasa labas ka. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na saktan ka kung ikaw ang punong tagapagmana ng pamilya, kahit na gusto ka nilang patayin. Ligtas ka sa White Main Family. Gayunpaman, kung hindi ikaw ang tagapagmana ng Panginoon ng pamilya, maaaring hindi ka bigyan ng mukha ng ilang tao. Napatigil si Elaine dito bago nagpatuloy sa pagsasalita na may mapait na ngiti sa labi, gayunpaman, gusto ka nilang paalisin bago ka bumalik. Naiinis na siguro sila ngayong nandito ka, gusto ka lang paalisin. Oo, Jackie. Mas mainam kung hindi mo basta-basta iiwan ang White Main Family. Kahit papaano ay mapoprotektahan ka ng unang elder at pangalawang elder kapag nasa pangunahing pamilya ka pa. Magkakaproblema tayo kung mag-isa ka lang lumabas. Paalala rin nila na nasa tabi nila kay Jackie. Sige, naiintindihan ko, ngunit hindi ko nararamdaman na ang mga normal na tao ay maaaring pumatay sa akin sa aking martial level. Bahagyang ngumiti si Jackie habang hinihigpitan ang mga kamao.
Ang pakikipaglaban sa mga taong ito ngayon ay nagpaunawa sa akin ng aking lakas sa pakikipaglaban. Pakiramdam ko ay hindi ako magkakaroon ng problemang pumatay ng mga tao sa iba pang antas gamit ang aking lakas sa pakikipaglaban. Parang ang training technique na ginamit namin ay hindi low-level technique. Oo, ngayon na tayo. Kailangan nating bisitahin si Fernando at gamitin itong Syro Pearl sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na baka hindi mahawakan ng senior mo kung hindi natin ito gagamitin agad. Kuwait, dinala ni Jackie ang lahat sa isang kuweba. Mayroong isang silid na bato sa loob ng kuweba, at maraming miyembro ng pamilyang puti ang nagbabantay sa pasukan. Sa loob, nakahiga si Fernando sa isang batong kama habang si Ethan ay tahimik na nanunood. Napangiti si Ethan nang makitang papalapit si Jackie. Master, paano nangyari? Siguradong nagtagumpay ka sa iyong martial level. Muli kong sinuri ang sitwasyon ni Senior, at medyo mahina ang kanyang hininga. Kung hindi natin siya i-freeze ngayon, baka hindi na siya umabot bukas. Tumango si Jackie. Pinisil niya ang kamay at inilabas ang Syro Pearl. Nakuha ko na ang item. I-freeze natin siya ngayon. Kabanata 1078. Naglakad si Jackie pasulong upang siyasatin ang anyo ni Fernando pagkatapos, napansin na talagang humina ang kanyang hininga. Kung hindi nila siya pinalamig, imposibleng mailigtas siya sa susunod na araw. Mapalad sila na ang matandang mula sa misteryosong grupo ay nagmamadaling patayin siya at ang iba pa, kaya hindi siya nagtagal sa paghihintay na maging ganap na tutas si Fernando. Ginamit niya si Fernando sa kanyang mga laban noong si Fernando ay may kaunting katalinuhan at hininga ng buhay. Kung ang kabilang partido ay naghintay pa ng ilang araw para tuluyang mawala ang hininga ng buhay ni Fernando bago siya gamitin sa mga labanan, patay na si Fernando. Namula ang mga mata ni Jackie nang maisip niya si Fernando, ang taong minsang gumawa ng malalaking tagumpay sa larangan ng digmaan, ay nahulog sa napakahirap na kalagayan. Huminga ng malalim, kinuha ni Jackie ang Syro Pearl, marahang ibinuka ang bibig ni Fernando, at inilagay ang perlas sa kanyang bibig. Kapag tapos na, tinapik ni Jackie ang isang daliri niya sa perlas, at lumabas ang mga hibla ng chi mula sa dulo ng daliri niya papunta sa Syro Pearl kasama ng kanyang mga iniisip. Sa pagpasok ng chi sa Syro Pearl, dahan-dahan itong nagbuga ng mahinang asul na liwanag. Habang lumalakas ang asul na liwanag, tinanggal ni Jackie ang daliri niya at tumayo. Nagniningning ang liwanag habang tuloy-tuloy ang paglabas ng mga ice crystal. Nagsimula na ring bumaba ang temperatura ng kanilang paligid. Umalis ka na. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang makitang unti-unting nagyelo ang katawan ni Fernando. Ang mga kristal ng yelo ay unti-unting tumaas at lumapot. Si Jackie ay walang paraan ng pagpapagaling kay Fernando, ngunit hindi bababa sa hindi siya mapahamak sa kanyang frozen na katayuan. Siyempre, kinailangan ni Jackie na makaisip ng paraan para gumaling si Fernando. Hindi nagtagal, ang buong batong higa ni Fernando ay nagyelo at siya ay inilibing na para bang ito ay isang kabaong ng yelo. Hindi ka panipaniwala. Wala akong ideya na ang perlas ay magiging kapaki-pakinabang. Blurted Ben sa paningin ng kung paano gumagana ang perlas. Talagang mayroong lahat ng uri ng mahalagang mga bagay sa mundong ito. Ang gayong mahalagang bagay ay dapat na nagkakahalaga ng maraming pera kung ibebenta natin ito sa isang auction. Pinanlakihan siya ng mata ni Elaine bilang tugon. Sino ang magbebenta ng ganoong mahalagang bagay? Para silang tanga para gawin iyon. Napangiti ng mapait si Jackie at sinabing, hindi naman ganoon kahalaga dahil isang beses lang magagamit ang item na ito. Mawawala ang perlas kapag binuksan ang kabaong ng yelo. Si Selena, na nasa tabi, ay nag-isip tungkol dito at nagtanong, pero Honey, Lily at ang iba pa ay mga malisyosong tao. Paano kung pumasok sila at sirain itong ice coffin kapag walang tao dito? Hindi ba't magiging mabigat na problema iyon? Ang puso ni Jackie ay napuno ng mainit na pakiramdam nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Selena, at nakangiti niyang tiniyak, hindi lang ito isang regular na kayamanan. Kapag ang yelong kabaong na ito ay nagyelo kay Fernando, walang sino man ang makakasira nito. Kahit na ang isang master ng tunay na antas ng Diyos ay hindi magagawang puwersahang sirain ang kabaong. Paano ito magiging kayamanan ng pamilyang puti kung hindi iyon ang kaso? Ay nako, napakaganda. Ganun ba talaga kalakas? Bulalas ni Ben nang marinig ang sinabi ni Jackie. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot siyang muli at sinabing, paano natin dapat alisin ang pagyayelo na ito kay Fernando kapag nakahanap ka ng paraan para pagalingin siya sa hinaharap. Kabanata 1079. Sa tanong ni Ben, ipinaliwanag ni Jackie, nang ipinasok ko ang chi, ipinasok ko rito ang isang hibla ng aking lakas ng pag-iisip. Hindi mo pa rin magagamit ang lakas ng pag-iisip na ito sa ngayon. Ang lakas ng pag-iisip na ito ay isang hindi nakikita at mahiwagang kapangyarihan. Hindi mo ito makikita, at mararamdaman at magagamit mo lang ito pagkatapos mong maabot ang tunay na antas ng Diyos.
Kung gusto kong i-undo ang freeze na ito, kailangan ko lang kumonekta sa Cyro Pearl sa pamamagitan ng aking mga iniisip. Maaalis ang pag-freeze pagkatapos kong makipag-ugnayan dito. Sige, umalis na tayo. Malamig ang lugar na ito ngayon. Okay naman kami, pero hindi pa kayo martial artists ni Selena, kaya masama ang quality ng katawan mo kung ikukumpara sa amin, pahayag ni Jackie. Baka lagnatin ka kung magtatagal ka dito. Hindi nagtagal ay lumabas ng kuweba ang grupo. Pinag-isipan ito ni Ethan bago tinanong si Jackie, pero Master, mapipigilan lang natin si Fernando na mamatay ngayon, mahirap kung gusto natin siyang pagalingin. Ang kanyang katawan ay ganap na nanigas, at gayon din ang kanyang mga kalamnan at mga bato. Para siyang bato ngayon. Paano natin siya ililigtas? I'm out of ideas, talaga. Mapait nang umiti si Jackie bago nagsalita, sa totoo lang, hindi ko kilala ang sarili ko, at ang magagawa ko lang ngayon ay pigilan siyang mamatay. Ang sagot ni Jackie na ikinagulat ng iba. Wala silang ideya na kahit si Jackie ay hindi nakaisip ng paraan para iligtas si Fernando. Paanong posible iyon? Nangangahulugan ba iyon na kailangan natin siyang panatilihing nagyelo magpakailanman? Iyon ay walang pinagkaiba sa pagkamatay. Hindi mapigilan ni Ben ang mapangiti habang sinusundan si Jackie pabalik. Hindi mangyayari yon. May kilala akong pamilya na may mahalagang bagay, isang medikal na libro. Narinig kong napakalakas ng aklat na ito, at may posibilidad na makahanap tayo ng mga paraan mula sa aklat. Saglit na natahimik si Jackie habang may iniisip, isang masikip na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha pagkatapos. Nakakalungkot, nagkakaproblema kami dahil ang pamilyang White ay may masamang relasyon sa pamilyang ito, at maaari kaming ituring na mga kaaway. Ang pinakamahalagang punto ay isa sila sa 8 pamilya ng anino, at napakalakas nila. Baka hindi nila ipakita sa amin ang medikal na libro. Pakiramdam ni Ben ay nahihirapan siya pagkatapos niyang marinig ito. Say, mamaya na natin pag-usapan. At least, buhay pa si Fernando, at susubukan ko ang lahat basta may pag-asa. Muling bumantong hininga si Jackie at sinabing, ang kailangan nating gawin ngayon ay hugasan ang inyong mga katawan at gawin kayong mga martial artist bago kayo akayin sa landas ng pagsasanay. Bukod doon, may lason din ang tatay ko. Alam ko na kung anong gamot ang kailangan ko upang makatulong sa pagpapagaling ng aking ama batay sa kondisyon ng kanyang katawan, ngunit ang paghahanap ng mga halamang gamot na iyon ay mahirap. Yes, we can stop with Fernando's issue right now kasi hindi naman ganun ka-urgent. Gayunpaman, kailangan nating mag-isip ng paraan para makatulong sa pagtrato sa iyong ama. Tumango rin si Ethan matapos niyang marinig ang sinabi ni Jackie. Mayroon akong ilang mga halamang gamot na kasama ko, ngunit kulang pa rin ako sa ilang iba pa. Siyempre, gagawin ko ang lahat para makaisip ng paraan para maresolba ang sakit ng tatay ko, ngumiti si Jackie. Hindi nagtagal ay dumating na ang grupo sa kanilang tirahan. Kabanata 1080. Samantala, si Lily ay namumula sa kanyang silid, pakiramdam na parang may nakaharang sa kanyang puso. Galit ako. Ang bastos na batang ito ay talagang may napakataas na husay sa pakikipaglaban, at alam pa niya ang isang second-grade intermediate martial skill. Nako, kumukulo ang dugo ko. Naisip ni Lily na hilingin kay Hudson at sa iba pa na patayin si Jackie sa kompetisyon ng martial arts, masasabi nilang nadulas ang kanilang mga kamay o nabigo silang kontrolin ang kanilang kapangyarihan. Kahit na nabigo silang patayin si Jackie, maaari sana nilang pigilan siya na maging kampyon at makuha ang tagapagmana ng Family Master. Nataranta ang lahat na nagawang sugpuin ng binatang iyon ang lahat sa kompetisyong iyon at nakuha ang posisyon na kinilala ng amo ng pamilya. Nakuha pa niya ang White Family Treasure, si Cyro Pearl. Sino ang nakakaalam kung saan nakuha ng hamak na iyon ang gayong kasanayan sa militar? Ang pangatlong elder ay umupo sa tabi ng mesa sa silid at uminom ng isang subo ng puting alak. He then growled, sa tansya ko, nasa peak stage na ng demigod level ang martial level ng binatang ito. Kasama ang second-grade intermediate martial skill, naging madali para sa kanya na maging kampyon ng kompetisyon. Parang napakalakas din ng kanyang diskarte, at hindi nakakagulat na nanalo siya sa kanyang martial skill. Galit na sabi ni Lily, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Ang higit na ikinagalit ko ay kung paano kumilos ang ilang matatanda. Si Jackie ay hindi pa naging opisyal na Panginoon ng pamilya, ngunit nilagyan nila siya ng mantikilya at ng bobola dahil siya ang tagapagmana ng Panginoon ng pamilya. Well, ano ang maaari nating gawin? Sabi ni Wade sabay smirk. Alam ng lahat na kahit na si Jackie ang master inheritor ng pamilya, hindi na magtatagal si Nash. Sa katunayan, isang himala kung mabubuhay pa siya ng 2 buwan. Kaya naman, natural nilang iniisip na malapit ng maging Panginoon ng pamilya si Jackie. Ito ang dahilan kung bakit gusto nilang purihin siya bago mangyari iyon. Dapat nating patayin si Jackie, kahit na tiyak na hindi iiwan ng taong iyon ang pamilyang White.
Wala tayong magagawa basta't manatili siya sa pamilyang White. Kumunat ang noo ni Lily dahil wala siyang maisip na paraan ngayon. Haha, talented talaga si Jackie, pero medyo mura pa rin ang martial level niya. Hindi siya isang bagay na dapat nating alalahanin, kung isa sa alang-alang na hindi niya tayo gaanong haad lang. Natawa si Wade sa sandaling ito at sinabing, bagaman ang kanyang pagbabalik ay nakagambala sa aming mga plano, ang kanyang martial level ay masyadong mababa, kaya hindi siya magdadala ng malaking epekto. Ang taong kailangan nating alalahanin ngayon ay ang unang elder. Pakiramdam ko ay dapat akong mag-concentrate sa pag-urong at pagsasanay. Hindi na natin kailangang katakutin ang unang elder kapag naabot ko na ang husay sa pakikipaglaban sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Buntong hininga. Parang iyon lang ang pagpipilian natin ngayon, bumantong hininga si Lily, na puno ng kawalan ng kakayahan ang kanyang puso. Dumating ang gabi. Nang mapuno ng kadiliman ang langit, ilang branch family master ang tahimik na pumunta sa tirahan ni Jackie kasama ang mga elder ng mga branch family. Naghanda na si Jackie ng masasarap na pagkain at alak sa mesa habang naghihintay sa kanila. Ay nako, young Master Jackie, sobra na ito. Ang dami mong inihanda na pagkain. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay same time na natawa sa nakita. Haha, sinabi ni Elaine na ito ang karne ng mga halimaw na hayop at ang pagkonsumo nito ay nakikinabang sa katawan. Tiyak na kailangan kong kumain ng higit pa ngayon. May 2 table sa garden. Natawa si Ben nang makita ang karne sa mesa at halos tumulo ang laway niya sa bibig. Ang sumunod na sinabi ni Jackie, gayunpaman, kinuha siya. Ikaw, Selena, at ang nanay ko ay kailangang kumain ng mas kaunti. Bagamat kapaki-pakinabang ang karneng ito, hindi kakayanin ng iyong katawan kung kumain ka ng sobra, considering you guys are not martial artists yet and this is your first time eating this. Oo naman, ang mga halimaw na hayop na ito ay mababa ang antas, ngunit huwag kumain ng labis nito. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.